magnanakaw. Ang mastermind sa amin ni Saldico, si Bongbong Marcos Jr. Saldico, itabi mo, akin yan, tarantado. Nagmamaang-maangan pa ang gago. Presidente pang tawag sa sarili, kunwari inosente. Binulgar na ni Saldico, inutil, magnanakaw. Ang mastermind sa amin ni Saldico, si Bongbong Marcos Jr. At ang kanilang kasabwat sa pagnanakaw, si Romualdez. Mahigit na po 12 million views ang video ni Saldico na nagsasabi bago siya patayin, ituturo na niya ang mastermind. At ang mastermind, si Marcos. Kaya ang panawagan ng taong bayan, bumaba ka na bago ka kaladkarin ng taong bayan, palabas sa Malacanang. At sa pagsisimula ng ating panawagang Black Friday protest, mag-ingay muna tayo mga kababayan, magbusina para palayasin ang magnanakaw sa Malacanang, ang kriminal na mastermind na walang iba kundi si Marcos Jr. ang boses ng isang retiradong general na ngayon po ay hindi na nagpumapayag na mananatili ang magnanakaw na gobyerno, pinakamagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Pakinggan natin si General Daus, retired general mula po sa sektor ng security services. General Daus, please. Magandang hapon po, mga kababayan ng kapwa ko Pilipino. Nagsalita na po si Saldico. Kababayan ko si BBM na Ilocanohan ko. Pero kinukutya ko siya noon pa dahil sa kanyang mga gawain na hindi ka nais-nais. Tama ang sabi noon ni Tatay Digong na spoiled brat. Ang sabi ni Ko, kung ano ang sabi ni Presidente, what the President wants, he gets. Kaya yan ang pang-ugali na spoiled brat. Kunwari, kung ano-ano, naghuhugas kamay, nag-ano pa siya ng ICI para mag-imbestiga. Ang daming nililis. Ano ang sabi ni Ko? We will protect you. Don't get out of the Philippines. Sabi niya. Yung pala, ginagawa siyang sangkalan. Ngayon, nung ipapay na ang kaso laban kay Ko, ayan na, nagsalita na siya. Ang Malacanang ngayon, tahimik. Walang sinasabi tungkol sa reveal ni Saldico. Partial pa lang daw yun. Part 1 pa lang. Yung reveal niya. Part 2 pa raw. Heroin nyo, 100 billion. Dami niyong pinatay. Dahil sa baha. Dapat nga mag-resign ka na. Dahil galit na galit ang tao. Ngayon, mas lalo silang nagalit. Ano ang masasabi nyo kayong mga kaalyado ni BBM? Kayong mga lalo to si Senator Wins Gatchalian. Ano ang sabi niya sa komento niya?
sa revelasyon ni Saldico. Sabi niya, huwag daw daanin sa video-video. Kailangan umarap ng personal. Pinagtatanggol pa niya ang ano. Harapin niyo. Dahil sigurado ako na hindi na yan aatras. Sinimulan na niya. Dahil papakulong na siya eh. Ang dami ko na hinahanap yung pala siya rin ang ano, ang mastermind. Kaya dapat na sumama po kayo sa protesta na labanan natin ang korupsyon. Paano natin malalabanan? Ha? Kill the crooks. What I mean kill, parang kill the light. Stop the corruption. You resign, BBM. Magandang hapon po. Salamat din yan. Ano, ito, lahat ng mga kritiko ni Bongbong Marcos ay sabi niya, mga stabilizers daw. Sabi naman ni Bibi Inday, hindi ito mga stabilizers sila dahil ito po'y nagpapahayag lang ng kanilang mga hinaing at hinanakit sa Pangulo ng Bansa na walang ginagawa kundi magkamali ng magkamali. Ang ating pong ekonomiya bumagsak na. Wala na talaga magawa. Ewan ko lang kung yung budget sa 2026 magkaroon pa yan ng pera para gagamitin sa gobyerno. Lubog na ang bayan natin. Wala nang pera. Kahit mga negosyante, tingnan mo, sumasama si Ramon Ang, namamayat na si Ramon Ang sa problemang dala-dala ng kanyang kinakampihan na presidente. Wala na talaga. Ito, maraming nagsashopping dito sa loob pero walang namimili. Bakit? Walang pera. Saan bang pera ng tao ba yan? Ninakaw nila, tinago nila sa bahay, sa kondo, sa mga residensya nila na mga magnanakaw. Hindi nag-circulate ang pera ng bayan. Kaya nga, walang trabaho, walang negosyo, wala lahat dahil tinago. Ang iba nilabas na ng mga magnanakaw ang pera na ninakaw nila. So saan ang perang gagamitin natin lahat? Wala na dahil ninakaw, tinago. The money did not circulate dahil tinago nila. So ano ngayon ang gawin ng gobyerno? Wala silang magagawa. Dahil ang pera ay nandun na sa mga magnanakaw, hindi na nag-circulate dito sa ating ekonomiya ang pera ng tao dahil sinago na ng mga buhaya. Sila lang ang nakikinabang sa kanilang kinawat na pera. Saan? Ano ang mangyari sa bansa natin? Siyempre babagsak ito. Wala na ngang tiwala ang mga ibang mga negosyante dito dahil ayaw na nila kay Bongbong Marcos. Tingnan nyo sa APEC Summit, tingnan nyo sa ASEAN Summit, in-establish siya ng mga leader para siyang may herpes na Kitong. para siyang may sakit pa May kitong. na iniiwasan ng mga leader, presidente sa ibang bansa. Hindi niya yun nakuha na iniiwasan siya dahil ayaw na maawa sa kanyang pagkamagnanakaw na tao. Yung tatay niya, sa Guinness World Book Record, nagiging number 1 magnanakaw. So, yung anak, pati pa rin, sumobra pa ang pagkamagnanakaw. So, ito po ang mga katotohanan at kadahilanan ng pagsasakripisyo natin dahil gusto natin na mawala siya bilang Pangulo dahil wala na talagang naniwala sa kanya. Kasi nabubulgar at nabubulgar ang kanyang mga ginagawa. Sabi niya, papolitika lang itong mga ginagawa ninyo. Hindi papolitika. Dahil kung sabihin mo, Bongbong Marcos, na ito po'y papolitika, wala ka na sa 2028 dahil 6 years term ka lang. Ang aming tinatawag na accountability sa iyo, Bongbong Marcos, bilang presidente ng bansa. You are liable sa mga ginagawa mong pagnanakaw sa pera na tinatago na ang pera na yan ay nakapabagsak sa ating ekonomiya
dahil wala nang perang nag-circulate sa atong ekonomiya. Balik-balikan ko, wala nang perang umiikot sa bansa para magamit ng tao dahil tinago ng mga magnanakaw sa bahay nila, sa kondo nila. Ang iba, nilabas na sa ibang bansa. Ang tawag niyan, capital flight. So wala na tayong magamit pang negosyo, pang sahod ng tao. O yun lahat, kasi wala nang nag-circulate na pera. Kaya nga, kawawa ang taong bayan. Bongbong Marcos, enough, tama na, sobra na, umalis ka na. Ibigay mo sa isang taong kwalipikado sa trabaho ang trabaho mo dahil hindi ka marunong magtrabaho. Bongbong Marcos, marunong ka lang magnakaw pero hindi ka marunong magtrabaho. Puro ka lang nakaw, nakaw here, nakaw there, nakaw everywhere hanggang ang bansa ay nalulustay mo na sa kanakawan na ginagawa nyo ng mga tao mo. This is not politics and we are not stabilizer. We made you accountable sa mga ginagawa mong pagnanakaw. Katulad ka ng chief executive officer ng isang kumpanya na nalugi ang kumpanya dahil ninakaw mo ang pera. So kung nalugi mo ang kumpanya, nalugi mo ang Pilipinas, dapat magbitiw ka, dapat alisin ka dahil hindi ka marunong mag-manage sa resources ng ating bansa. Yon ang katotohanan. Hindi ito politika, kundi pananagutan mo, Bongbong Marcos, ang ngayong ginawa sa bansa. You are liable, you are responsible sa mga ginagawa mo. Kaya dapat mag-resign ka na upang ibigay sa isang kwalipikado na halili sa inyo. And the Constitution said, in case hindi na marunong ang presidente sa trabaho niya dahil baliw, adik, bangag, kailangan palitan ka ng iyong vice-presidente according to the Constitution of the Republic of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.